So let's go mga idol, mga Panuli friends. Welcome to my YouTube channel, Panuli Official. So isang small YouTuber dito sa lalawigan ng Quezon Province. Yan mga Panuli friends, at nakikipagsabayan tayo sa pagbablog mga Panuli friends gamit ang ating cellphone. So yan, magandang araw sa inyo mga Panuli friends. Sa lahat ng mga nakasubaybay, nakatugay sa aking mga vlog, thank you mga idol. At ito, papakita ko sa inyo kung paano natin naispatan, nakita si Kuya Kiko Francisco na naglalakad galing na Sambales papunta ng Ormoc City sa Bisaya mga idol, sa Leyte. Pambihirang buhay, napakalayo pala ng pupuntahan niya. So ang araw noon ay Biyernes mga idol, itong video na ito. So sinubukan ko mag video sapagkat siya napansin ko nung ako'y papunta pa lang sa bayan, sa poblasyon, may pasahero ako, napansin ko na siya na naglalakad. Akala ko, ang unang tingin ko sa kanya ay siya ay kabababa lang sa pampasahirong bus. Baka ako galing ng Manila papunta dito sa lugar nito, may pupuntahan siyang bahay. So palibasa nga, at maganda ang kasuotan niya, may dalawa siyang bag na backpack at saka yung labit niya yung tubig. So sabi ko malapit lang ang pupuntahan nito. So at yun nga mga idol, mga Panuli friends, at nung maihatid ko na yung aking pasahero, ay siyempre bilang isang tricycle driver, maghahanap ulit tayo ng sasakay sa ating tricycle. So bumalik ako sa lugar na ito. At yun nga mga idol, dito ko siya naabutan, dito ko siya nakita mga idol sa waiting shed dito sa may parting kanan. Yung waiting shed na maliit na yan, nandyan siya mga idol, nakaupo siya dyan. So yan, dadaanan ko siya mga idol, nagpapahinga siya dyan, nagsusulo siya. So hindi ko siya nilapitan agad mga idol, pinagmasdan ko siya kasi siya ay mukhang, ang tingin mo talaga ay malapit lang ang pupuntahan ni Kuya Kiko. Meron siyang dalawang bag na maayos-ayos pa naman, saka nakapantalon siya, tapos meron siyang dalang tubig. Yan mga idol, kumbaga maayos siyang tingnan mga idol, hindi mo akalain talaga siya naglalakad mga idol. Yan, nandyan siya nagpapahinga dyan sa waiting shed na yan mga Panuli friends. Yan, nandyan siya. At ang ginawa ko, dumiretso ako mga idol, hindi ko siya tinigilan kasi nag-alangan ako na nagkaroon ako ng pangamba, baka ako malapit lang ito ay mahirap kausapin, hindi tayo kilala mga idol. So yan, nandito siya, yan, hindi lang nakita ng ating video, yan sa lugar na yan mga Panuli friends. At dumiretso ako doon sa una-unahan. Pagdating ko doon sa una-unahan, huminto ako at bumalik uli ako mga idol. Pinagmasdan ko talaga siya mga Panuli friends. At yun, habang tayo ay nagmamasid sa kanya, may sumakay na naman sa ating pasahero papunta sa bayan kasi nga umaga may mga sumasakay na pasahero. So inihatid ko na uli yung aking pasahero. At yun, natagalan ako sa paghatid ko ng pasahero, kaya hindi agad ako uli nakabalik sa lugar na ito. At ayun nga mga idol, mga Panuli friends, at nung bumalik ako sa lugar na yun, wala na siya. So sabi ko, saan na nagpunta? Ano kaya nangyari, saan kaya nagpunta yung tao? So balik uli ako papunta ng bayan. So pagdating ko dito sa may bahagi, sa may Lopez Quezon, naispatan ko na naman siya. Nagkataon, meron na naman akong pasahero. So dali-dali kong hinatid yung aking pasahero at inabangan ko siya sa lugar na ito mga idol. Nung wala na akong sakay, inabangan ko siya dito sa may lugar na ito. Nandyan na siya, naglalakad na siya dyan mga idol. So marami ng tao dito sa lugar na ito. At hindi na tayo pwede dito basta-basta hihinto kasi ay no parking dito mga idol. Kaya ang ginawa ko, pinagmasdan ko siya kung siya didiretso ng palampas ng bayan. Andiyan sa kaliwa, sa kaliwang bahagi siya mga idol. At yun, sabi ko, shortcut ako doon sa kabilang kanto. Shortcutin ko siya doon, aantayin ko siya doon sa kabilang kalsada. Malapit na ron sa palabas ng bayan ng Lopez. Doon ko siya shortcutin mga idol, aabangan ko siya ron. Ibig sabihin, pag siya'y dumiritso, talagang malayo ang pupuntahan na rin tao ito. So ito, at ako'y umikot nga mga idol dyan sa bahagi yan, sa mismong bayan ng Lopez. At ito na nga mga idol, nandito na siya sa bahaging ito, sa may kurbadang bahagi. At tuloy pa rin siya sa paglalakad. So talagang hindi mo siya akalain na malayo ang pupuntahan niya. Yan o, pagmasdan niyo yan mga idol. Yan, ito i-voice over ko na lamang. At ito yung mga kaganapan mga idol nung araw ng Biyernes. Yan, alas 12 ng tanghali, tinanong ko siya at nag-response siya mga idol agad sa akin. Kaya naman tinuloy-tuloy ko na yung pagbibideo ko sa kanya at kinausap ko siya sa lugar na yan. Yan, at masayahin siya mga idol. Yung
So hindi mo siya kakikitaan ng kalungkutan sa mukha sa kanyang pangangatawan mga idol. Yan, unang pagkikita pa lang namin ito, pero talagang masaya siya mga idol at willing siya na makipag-usap sa tao, makipag-kwentuhan. Yan, at ibinabahagi na niya yung kanyang karanasan. Yan, at pinapakinggan ko lang siya mga idol. Talagang yan. At nung siya makarelax mga idol, ay naramdaman ko yung talagang nangangailangan talaga siya ng tulong mga idol. Pinakita pa niya sa akin yung bag, kung ano laman ng bag niya. Ayan, talagang hindi mo aakalain mga idol. At halos ay wala nga ditong dumadaan ng mga tao, kaya tuloy-tuloy yung pag-interview ko sa kanya. At nung bandang huli nga mga idol, itong lugar nito, itong part na ito, ay ako'y nalungkot na rin mga idol. At naramdaman ko na rin yung kanyang hinaing mga idol. Yan, parang naggaralgal ang boses namin dyan mga idol, kasi sa kanya sabi ko, hindi ko maipapangako na matutulungan kita, pero susubukan natin susubukan ko, sabi ko sa kanya. At ang pakiusap ko sa kanya ay pakakainin ko muna siya ng kanin. So sabi niya, mas kailangan daw niya ay pera, hindi daw kanin ang kailangan niya, kasi ang kain daw niya ay mga manggalaang, yung mga napupulot niya sa kalsada. Kasi nga dito sa amin ay panahon ng mangga ngayon, panahon ng Indian Mingo, kaya yun yung mga napupulot niya mga idol. At talagang ramdam ko yung kanyang hinaing mga idol, yung kanyang kagustuhan na makauwi ng kanilang probinsya sa Ormoc City. At pamilyar naman sa akin yung Ormoc City, sapagkat yung lady nga ay si Mrs. Panuli ay taga dyan. So nakakarating na rin ako sa lugar na yan, kaya halos ay pamilyar na sa akin yung lugar mga idol. Yan, at yan, napilitan siya na sumama sa akin, kasi sabi ko sa kanya magpalagayan kami ng loob. Yan, dinala ko siya dito sa kainan. Meron ditong, kilala ko yung may-ari ng restaurant dito, so pinakain ko siya dyan mga idol. At ito nga, masaya siya na nagturo ng kanyang kakainin. Sabi ko, dadagdagan ko na lamang yung kanyang kakainin para makarecover itong tao na ito. So yan, at pinatatakal ko nga sa kanya. Halos 2 order ang kinuha ko diyang ulam, para sabi ko makakain siya at makarecover yan. Talaga namang hindi mo siya kakakitaan mga idol ng kalungkutan sa bahaging yan. Yan, itinaktak na nga niya yung kanin. Binibigyan niya sa akin yung isang kanin. Sabi ko, ikaw na lang ang kumain, kasi ako ay nakakain na kanina. 11:30 na yata ng tanghali mga idol. Talagang oras na ng tanghalian. At yan nga, kumbaga nakikipagkwentuhan siya mga idol, kasi may mga tindera dito, saka yung may-ari ay naimik. So sinabi ko rin doon sa restaurant na ito'y gusto kong tulungan, sabi ko. Hindi rin sila makapaniwala mga idol. At ito nga si kuya, yan, nagdaing siya sa akin na hindi rin siya makakain mga idol. Hindi niya magawang kumain, kasi nga sa sobrang pagod niya, at siguro sa sobrang excited niya na makakain siya ng kanin na nibago. Kaya sabi ko, sabaw na lang ang iyong higupin, sabi ko sa kanya. Yan, sabaw na mainit, para mainitan yung sikmura mo, sabi ko sa kanya. At yan nga, habang iniinom niya yung sabaw, nakikipagkwentuhan siya ron sa mga tendera. Yan mga idol. At sabi niya sa akin, babalutin lang daw yung pagkain. Sabi ko, sige, bahala ka, balutin mo, para daw dadalhin na lang niya sa kanyang paglalakad mga idol. So at sabi niya, manghihingi na rin siya ng tubig, para ubos na rin daw ang tubig niya, at siya ay malayo pa ang pupuntahan. So yan, talagang pinabalot niya mga idol sa plastic. At sanay naman daw siya kumain sa mga waiting seat. Pag daw siya nagugutom na, saka dala niya kakainin yun, yung baon na yun. Yan, tinulungan nga kami nung tendera. At yan nga, sabi ko sa kanya ay sumakay ulit doon sa akin tricycle, at doon ko siya kakausapin. Yan, nanghingi siya ng tubig mga idol, at wala nang laman yung kanyang tubig. Yan daw tubig, yung lagay ng tubig na yan daw ibinigay sa kanya sa Lucena, doon sa may Grand Terminal. May nagbigay daw sa kanya ron, naawa daw sa kanya. At yan nga, sabi ko, sumakay doon sa akin tricycle. Tamang ang kasuotan niya mga idol, hindi mo aakalain na talagang malayo ang pupuntahan niya mga idol. So yan, kinausap ko sa niya sa lugar na yan. At parang diskumpiyado pa nga siya kung sasama siya sa akin. So yan, tamo, ang maaliwalas ang mukha niya mga idol. Yan, maganda ang ngiti niya.
sabi nga niya sa akin ay kung ano raw ang gagawin niya rin sa kubo-kubo. So pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko ang offer ko lang sa iyo ay magpahinga ka doon sa aking kubo-kubo. Kasi total naglalakad ka rin lang naman. Yan, at sumama nga siya sa akin mga idol. Yan, dito na, nandito na kami sa bahaging ito sa may kubo-kubo natin. At ito, yan oh, kita naman ninyo. Talagang masiglang masigla siya pumasok sa ating kubo-kubo. So pasensya na po sa aking kubo-kubo at talagang yan ay ganito pa lang mga idol. So kumbaga ito ay istakan pa lang namin ng gamit. So hindi pa ito na aayos. At kumbaga wala pa tayong budget. Pero kahit paano ito ay pwedeng pagpahingahan mga idol. Kasi pag ako'y walang ginagawa at wala ka. At yan nga mga idol, ang una niyang hinubad yung kanyang sweater at medyo basa-basain daw. Kasi kagabi raw ay naulan. Yan o. At sabi ko magpahinga ka dito para ikaw ay makarelax. Yan o. Talagang lagi niyang inaalalayan yung kanyang bag mga idol. Talagang kumbaga mahalaga sa kanya yung bag na yun. So, at ayan nga mga idol, at siya ay nagpahinga dyan mga idol. Habang siya ay nakaupo dyan ay nakikipagkwentuhan siya mga idol. At ganun pa rin, base pa rin sa kanyang karanasan ang kanyang mga kwento. Na siya ay naglalakad at halos ay wala siyang makain. Yan, natutuwa siya talaga at siya ay makakapagpahinga. Yan, nagubad na siya ng damit. Yan, at isasampay niya yung kanyang mga damit dyan sa may bahaging yan. Sabi ko doon sa labas at medyo nasikat ang araw, ay sabi ko wala naman ibang tao dyan, basta isampay mo yan dyan sa labas na yan sa may sampayan. At ito, nagpapahinga na siya dito mga idol. At magaling siya makapagkwentuhan, nakipagkwentuhan siya sa atin. At kinikwento niya yung kanyang karanasan sa paglalakad. At ito, masakit na nga yung balikat niya sapagkat lagi niyang buhat-buhat o nakabakpak siya. Kaya naman dinadaing niya yung kanyang likod na yun na masakit na raw. O biro ito, ang bigat nito mga idol. Oh. Yan, masisira na raw yung tangkay. Yan, lagi niya tinuturo sa akin yan. At dahil nga siguro sa sobrang layo na rin ang pinanggalingan niya. At ayan nga mga idol, yung kaninang pagkain niya ay yan, kakainin niya mga idol. At meron naman tayo dito mga pinggan. Ayan, at sabi niya ay pwede na rin niyang kainin. At kumbaga nakarelax na siya mga idol. O yan. At habang siya kumakain nga ay nakikipagkwentuhan siya. At yan nga, pinakilala ko na rin siya kay Mrs. Panuli. Yan. At si Mrs. Panuli nakikipagkwentuhan na rin sa kanya. Ayan. At kumbaga nagkapalagay na ng loob. Kaya naman si Kuya Kiko ay talagang willing na makapagkwentuhan sa kanyang naging karanasan sa paglalakad niya. Sa halos ay 4 na buwan daw sa kanyang paglalakad mga idol. Yan o. So ayan mga idol, at patuloy siyang kumakain. Yan, tuloy-tuloy siya sa pagkain at talagang halos ay nasinyas pa siya pag siya ay nagkikwento mga idol. Masayahin tao ito. Ngayon lang namin ito nakilala pero grabe siya magkwento mga idol. Sobrang, kung iisipin mo siya, sobrang talino niya mga idol. Yan, at halos ay naubos niya yung pagkain na yan. Pero tuloy ang kanyang kwento. So, siya lahat ang nagsasalita mga idol. Ito, tuloy-tuloy ang kain niya mga panula friends. Nagmamasdan lang namin siya mga panula. Kung ay ipalagay niya yung loob niya sapagkat wala naman ditong ibang tao. So yan, at pagkatapos nga niya mga idol kumain, talagang nakita naman natin na talagang siya pa yung naguhugas ng kanyang mga pinagkainan. So sabi ko wag nang hugasan, pero talagang yan, feel at home nga siya, parang nasa sarili mga idol. Alam niya lahat yung gagamitin. At itinuro ko naman sa kanya yung mga pwedeng gamitin, tulad ng mga pinggan, kutsara, kasi may mga gamit tayo dyan. Yan, at yan, nag-inom pa rin siya ng tubig. At sabi ko pagkatapos siyang kumain ay pwede na siya magpahinga. Yan. Bata pa ito si Kuya Kiko, at napag-alaman natin na ito ay 21 years old mga idol. Binata pala ito, walang asawa.
Tinanong ko din siya kung siya nagkapamilya o nagkaanak nung una, ay wala daw. Patsat sa kwento niya ay talagang siya ay nagsusulo na lang sa buhay. Ayan, at ito, kwento na naman. Panibagong kwentuhan na naman kami nito. At talagang halos ang laman ng kwentuhan namin, ang usapan namin, ang kwento niya ay tungkol sa kanyang naging karanasan sa paglalakad. At ito nga, pumunta ako saglit sa bahay at binisita ko siya uli siya dito sa Kubo-Kubo. At ito, nagpapahinga na siya mga idol. Akong kapera, wala ka na ginagawa ko. Gusto ko na makasakay. Gusto ko na ako makasakay. Mapait ng ano ko, pakiramdam ko. Gusto mo na makasakay ng bus? Tinatamad na nga ako eh. Masakad. Para tiyatabi ka na. Tinitis ko lang. Gusto ko nang gumawa ng kalokohan kasi nangangamay talaga ito. So, wag kang bibitaw basta Lakad na yun. manalig ka lang. Tuloy lang ang buhay. At bata ka pa oh. So, ayan mga idol, at yung part na yan ay nakapagpahinga na siya dyan. So, kanina nakatulog na siya dyan. Tapos ay ngayon nga ay nagising na siya at yan, nakikipagkwentuhan ulit siya sa akin at talagang siya ay nadaing mga idol sa kanyang naging karanasan. Grabe, pambirang buhay mga panlapres. At ako'y talagang nahabag dito nung mga oras na ito. At talagang may mga sinasabi siya sa akin na talagang pinipilit ko siya na alalayan o gabayan o pangaralan, payuhan sa bahaging yan. At talagang yung lahat ng aking makakaya na tulong para sa kanya ay ipinadarama ko sa kanya mga idol, para sabi ko makahingi ako ng tulong sa mga kababayan natin, sa mga sponsor, para ito ay matulungan natin na makauwi sa kanila, sapagkat yun yung kanyang laging idinadaing, makauwi sa kanilang bayan sa Ormoc, sa Leyte mga idol. At ayan, nagpapahinga na uli siya dyan. At pagkamisa niya ay iniiwanan ko siya dito at ako'y napunta dun sa bahay namin. At siya naman ay payag naman siya na magpahinga dito mga idol. At yan nga, pag minsan nakakausap niya yung kapatid kong isa, napunta dito, nakikipagkwentuhan. Saka nandito nga yung dalawa kong alagang dogi mga idol. At minsan nakakalaro na rin niya. So sa pamamagitan ng kubong yan, ng ating kubo-kubo, ay nakapagpahinga siya. At so ayan mga idol, at lagi niyang idinadaing yung kanyang liig na masakit na raw, kasi nga ay sobrang bigat ng kanyang bag na lagi niyang nakasakbat sa kanyang balikat mga idol. At sabi ko, kaya mo yan, at magpahinga ka lang ngayong buong maghapong ito o hanggang gabi. At huwag ka na munang umalis kasi ay para ikaw makapagpahinga dito. Total, wala ka rin naman siguradong tutulugan dyan sa kalsada. Sa iyong paglalakad ay i-relax mo yung katawan mo sa maghapong ito. At tingnan natin kung anong maitutulong ko sa iyo. At ako'y kahit wala akong sigurado na alam kong maitutulong ko sa kanya, ay ako'y parang nangangako na lang sa kanya sa mga oras na yan, sapagkat ako'y awang-awa na sa kanya sa parting ito mga idol. At sabi ko ay magla-live nga ako mamayang tanghali o mamayang gabi, para sabi ko baka may magre-response sa akin sa pamamagitan ng pagbablog natin, at para naman may mga tumulong dito kay kuya at siyempre sa ating pagbablog mga idol. Kaya yan, parting hapon na ito mga idol, madilim na ito. At pinakain ko na siya ng hapunan. At yun, nagluto nga si Miss Panuli ng ito, ginangang isda. May naglako dito, yung parang style pinaksiw mga idol. At yan, masigla na siya sa mga oras na yan. At madilim na yan mga idol. So yan, at kumakain na nga siya mga idol. At ang ulam namin dyan ay isda, yung ang ulam ng aking pamilya. At gusto naman niya mga idol, at sabi nga niya magkakamay na lang daw siya. O talagang sanay ito mga idol, sanay sa buhay mga panlapres. Hindi siya maarte sa mga pagkain. At
habang siya nga ay nakain, talagang tuloy ang kanyang kwento. At nandyan nga kami, saka yung isa kong kapatid, kakwentuhan yan. At si Mrs. Panuli ay nandyan din, mga idol. Kaya naman talagang tuloy ang kanyang kwento. At galing mga idol, yung dalawang upuan namin na single na salasit ay pinagdugtong niya at doon daw siya hihiga, mga idol. At meron siyang dalang kumot, kompleto siya, mga idol. At ito nga, pagkatapos kumain, talagang lagi niyang ginagawa yan, mga idol, maghugas ng plato o pinggan o kutsara na kanyang mga ginamit, mga idol, sapagkat kompleto naman dyan. Meron diyang tubig, meron dyan sabon, meron dyan pang kuskus ng pinggan. Talagang hindi niya iniiwanan, mga idol, hanggat hindi malinis yung lagay ng pinggan, mga idol. Sanay siya, mga idol. Talagang masipag itong taong ito. Talagang kumbaga mapapagkatiwalaan talaga. Kaya ito, at niligpit niya talaga yung mga pinagkainan niya. At malinis siya, mga idol. Malinis sa bahay itong taong ito. Tamo, pinupunasan pa yung lamisa. So sariling diskarte niya at pinagmamasdan lang namin siya. At ito na nga, at pagkatapos na iniwanan uli namin siya dito kasi kami may ginawa sa bahay, at ngayon ay bumalik uli kami dito sa Kubo-Kubo at bibisitahin sana namin, papakainin namin yung aso. So siya ay tulog na, mga idol. Yan, hindi ko na siya ginising dyan sa parting yan. Pinagdugtong niya yung dalawang salasit na single, at saka siya ay may sapin siya dyan na kumot. May dala siyang kumot, mga idol. Pinakita niya sa akin kanina yan. Yan, nakatalokbong na siya dyan at tulog na. At ito naman, may ventilador naman kami dyan. Sabi ko, buksan na lang yan. Saka yung ilaw, pagka mamaya ay pwede namang i-off yung ilaw kasi ay marami naman dito sa mga likod bahay ng mga street light. Kaya medyo maliwanag rin, mga idol, kahit patay ang ilaw sa loob. Maliwanag. So, tulog na dyan sa lugar na yan. Tulog na siya. Hindi ko na siya dyan ginising. At kami nga ay pumunta na rin dun sa bahay kasi nga ay malalim na ang gabi. At ito nga, mga idol, ito'y umaga na. So ito'y pasado alas 5:30 yata ito, mag-aalas 6. At binisita ko siya rito. Dadalhan ko naman siya ng kape at saka tinapay. Yan, sarap ang kanyang gising, at sabi ko ngayon mukhang napasarap ang tulog. Medyo tanghali na rin siya, at medyo umiinat-inat pa siya, mga idol. Sabi ko ay magkape. Mayroon tayong dala dito na 3-in-1 coffee at saka tinapay. Para naman, sabi ko ay makapag-kape siya at mainitan ang kanyang tiyan. Yan, mga panood-friends. At ito nga, medyo mukhang tinatamad pa sa pagbangon. Kasi nga kahit kami ay talagang ganitong oras ay sarap ang matulog, mga idol. Yan, ito yung mainit na tubig yan, hindi ko pa siya tinitimpla. Saka yung isang tinapay, yung ang tawag dito yung munay. Yan, at ayan, nagbangon na nga siya, mga idol. At talagang siya ay nakangiti na agad. Kumbaga relax na ang kanyang katawan sapagkat nakapagpahinga na nga siya ng umaga. At yan, mga idol, ay pangalawang araw na yan dito. At yan, magsi-CR muna siya. Nagpunta rin sa CR. At kahapon ay siya ay naglaba-laba, mga idol. May nilaba-labahan siya. So ito na, mga idol, at ito nagtitimpla na si Kuya Kiko ng kape. Yan, at meron tayong dalang 3-in-1 coffee at saka may tinapay. So ito, at tayo ay may kasama nga ditong mga aso sa ating kubo-kubo. At yan, medyo yan ay mag-aalas 6 pa lang ng umaga. At tayo ay yan, may gagawin sana ako dito sa kubo-kubo. Nakipagkwentuhan muna ako kay Kuya Kiko. At yan nga, mga panood friends, tuloy ang kanyang pagkakape dyan habang nagkikwento, mga idol. At tulad ng dati, ang kwento pa rin niya yung tungkol sa kanyang paglalakad, mga idol. At sabi ko,
mamayang tanghali ay kakain kami ng tanghalian. At kumbaga hindi ko pa sinasabi sa kanya yung mga oras na yan na tayo ay nag live kagabi. At hanggang ngayong oras nga na ito, maga pa, ay parang wala pang nagre-response sa atin sa mga panawagan ko na kaunting pagmamahal kay Kuya Kiko. Yun, at kaya nga mga idol, mga friends, sabi ko sa kanya ay itong buong maghapon na ito ay i-relax niyo yung katawan niya. At tingnan natin, baka hanggang tanghali ay hindi rin ako makapag-desisyon mga idol kung anong gagawin namin. So sabi, basta pinapangako ko lang sa kanya ay mamaya ay magluluto kami ng pagkain at kakain tayo, wala kang ibang gagawin dito, magpahinga ka, pag may pagkain dadalhan kita dito. At tingnan natin kung anong pwedeng mangyari. At yun nga mga idol, at siya binalikan ko ulit dito. At sabi ko sa kanya ay magluluto si Mrs. Panuli ng ginataang sari-saring gulay. May okra, may kalabasa, may malunggay. Yun, mahilig kasi si Mrs. sa mga ganong gulay. Ay sabi ko gagataan. So mayroon akong niyog dito na naka-stack sa kubo-kubo ito. Marami akong mga niyog dito na pangilan-ngilan na hindi nagagamit. Sabi ko sa Kuya Kiko, kung kaya niyang kung marunong siyang magbunot. So sinubukan ko mga idol, at willing naman siya mga idol. Kita nyo naman, yan, marunong talaga siyang magbunot ng niyog. At saka yung may kudkuran ako dito. Yan, at sabi ko kung kaya niya, ay kaya raw niya mga idol. Sabi ko naman, ako'y nagtataka talaga at marunong talaga si Kuya Kiko, nakakatuwa talaga mga Panula friends. At willing siya na gumawa mga idol. At siya pa nga nagbiyak. Yan, inipon niya yung sabaw. Yan, alam niya mga idol, talagang ito'y sanay sa probinsya mga idol. At sabi ko nga sa kanya, doon ba sa Camotes Island ay may niyog ba doon? Sabi niya sa akin ay buko daw, meron daw doon buko. Yun daw pangkain lang. Pero yung mga nilulukad raw, nakakakita raw siya ng mga nilulukad, yung mga nagkukupra, kaya siya ay marunong. Yan, marunong din siya magkudkud yan, habang nagkukudkud nga siya, kwento siya ng kwento mga idol. At so ayan mga idol, at ito siguro yung mga pasado alas 9 na ito ng umaga. At katatapos ko lang mag-live dun sa aking YouTube channel. At ito, tinuro niya sa akin yung pagkatapos daw niya maligo, itong kanyang duyan ay kinabit niya. So ito palang duyan daw na ito ay dala pa niya galing sa Camotes Island. Ito daw ay bigay sa kanila. At yan daw yung kanilang ginagawang duyan-duyan doon pag sila ay nasa dagat, nasa bahay nila. Ayan, tuloy-tuloy ang kanyang pagkukudkud mga idol. Yan mga idol, at pag natapos niyang kudkurin yan ay dadalhin ko naman yun sa bahay. At magluluto si Mrs. Panuli nga ng ulam, at maya maya ay dadalhin ko dito yung pagkain namin ng tanghalian. So sabi ko wala kang ibang gagawin dyan kundi mag-relax lang. At ito sabi niya ay iigib daw siya ng tubig, at siya raw ay may lalabahan. At siyempre yung gagamitin na rin doon sa CR. Yan, masipag ito si Kuya Kiko Francisco, at sanay ito sa gawaing bahay. Talagang hindi mo siya kailangang utusan. At dito nga sabi ko ay wala kang ibang gagawin dito, sabi ko sa kanya. Kumbagay, palagay mo yung sarili mo na nasa sarili ka habang ikaw ay nandito sa akin. At talaga namang mapapagkatiwalaan na rin si Kuya Kiko. Yan, at sabi ko ay maya maya ay kami kakain pagka naluto na yung pagkain mga idol. Yan, at dadalhin niya rin sa kubo-kubo namin yan, at bubuhatin niya mga idol. So sobrang sipag talaga nito ni Kuya Kiko Francisco. Yan, malakas ito si Kuya Kiko, at parang wala siyang iniinda sa kanyang paglalakad mga Panula. Nakakatuwa naman talaga. So yan mga idol, at talagang dinala pa niya dun sa banyo, at naglaba-laba siya mga idol. Nilabahan niya itong mga damit niyang ito, at meron siyang hanger. Yan yung hanger na ginamit yan, dala niya mga idol. Pinakita niya sa akin. At yan, itong oras na ito mga idol ay halos ito pasado alas 11 na. At sabi ko kakain nga kami ng tanghalian. At ito, luto na yung ulam na niluto ni Mrs. Yan. Saka sabi ko sa kanya, tayong dalawa ay magbubudol fight. Yan.
At yun nga mga idol, sabi ko ibubukod ko ng vlog itong aking episode ng tanghalian namin ni Kuya Francisco. Yan, panoorin niyo sa mga susunod na vlog ko. At itong oras na ito mga idol, ito'y alas 3 na ng hapon. So, dinala ko siya ng merienda. Meron kaming coke at saka yun, tinapay. Magmimerienda kami, alas 3 na ito pasado mga idol. At dito nga pagkatapos nito ay yun, medyo malakas na loob ko dito mga idol kasi ay may mga nag-response na. Yun, at ako tuwan-tuwa na mga idol sapagkat may mga nag-response na. May mga nagpapadala ng through GCash, yung mga sponsor natin. So talagang grabe, sobrang salamat talaga. At itong part na ito ay dito na tayo. Lumakas na loob ko rito na talagang makakatulong na tayo kay Kuya Kiko at makakauwi na siya. So yan, kinakausap ko siya dyan sa part na yun habang nagmimerinda kami. Sabi ko kung siya'y makakasakay ngayon o di kaya bukas. So hindi natin ma-sure kung makakasakay siya ngayon o di kaya bukas. Basta sabi ko sa kanya, pinangako ko sa kanya dyan na bibigyan ko na siya ng pamasahe para hindi na siya maglakad. At grabe mga idol, tuwan-tuwa yan dyan sa parting yan at puro pasasalamat ang ginawa niya riyan. Yan at inaabutan niya ng tinapay na konti yung mga alaga natin dogi at nagbanggit pa nga siya kagabi na kung pwede rin niyang hingin nyo isang maliit na dogi natin, dadalhin daw niya sa kanyang paglalakad. Sabi ko, grabe. Ay nagsusulo lang yung maliit nating aso. At yan, mahilig dito si Kuya Kiko sa mga alaga natin at nakalaro nga niya dito sa 2 araw na kanyang pamamalagi dito. At ayan, tapos na kami magmerienda, nagpahinga na uli siya dyan. Sabi ko, matulog muna siya yan at mamaya babalikan ko siya dito mga bandang alas 5 ng hapon. At yun, at habang ako nasa bahay nga ay di inasikaso ko na yung yan. At yung palang parte nga nang hingi pa siya sa akin ng wala raw siyang toothbrush mga idol. Ibinili ni Mrs. Panuli ng toothbrush at saka yung toothpaste yan, at para siya may magamit mga idol. Yan, dito sa part na ito, dito ko na siya kinausap. At sabi ko kung makakasakay siya ng gabi, kaya naman niya. Kasi ang biyahe ng simula dito sa amin hanggang Ormoc City, halos ay 2 araw yan mga idol. Isang gabi, maghapon, saka isang gabi. So malayo yun mga idol kasi nakakapunta na kami dyan. At hindi naman lingid sa inyo, may vlog ako dyan na si Mrs. Panuli ay umuwi ng Leyte. So halos ay 2 araw sila na nagbiyahe mga idol. So kaya sabi ko sa kanya, walang problema kahit gabi kasi ang daan talaga ng mga bus dito sa lugar namin, yung galing ng Metro Manila, ganitong oras. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, hanggang alas 10. Sabi ko pag hanggang alas 10 at hindi tayo nakasakay, no choice tayo, tutulog tayo. Bukas na ulit tayo mag-aantay kasi wala tayong reservation, wala tayong siguradong bus. Basta ang mahalaga, sabi ko kay Kuya Kiko, sigurado na ikaw ay makakasakay ng bus. Sabi ko sa kanya, hindi na ako papayag na ikaw ay maglalakad. Tinapat ko pa nga siya dyan. Sabi ko, baka mamaya bumaba ka ng bus, maglakad ka uli. O hindi raw, sabi niya, basta sasakay na rin siya. Gusto na rin talaga niya sumakay mga idol. Kaya sabi ko sa kanya, mag-ready ka na. Igayak mo na lahat yung mga gamit mo riyan. At para ano bang oras tayo ay mag-aabang ng sasakyan, sabi ko. Pero sabi ko, maghahapunan muna tayo kasi si Mrs. Panuli magluluto nga ng adobong baboy. Para hapunan natin ngayong hapon, saka yung iba, ipababaunan ka ni Mrs. Panuli. Kasi alam niya yung pagbiyahe mo, buhat dito hanggang Ormoc City, na talagang kailangan ng pagkain para hindi ka nabili ng bilis sa mga terminal, sa mga kainan. Kasi ganun ang mga umuuwi ng probinsya. So kaya sabi ko sa kanya ay ipalagay mo yung sarili mo na ikaw ay sasakay na ng bus papunta ng Ormoc City. At sabi ko pa nga sa kanya, wag mong kalilimutan pagdating doon, bibigyan kita ng number ko. Yung number ko mismo na sa cellphone, ibibigay ko sa iyo, isusulat ko sa papel, ilagay mo diyan sa bag mo. At pagdating sa Ormoc City, siguraduhin mo na ikaw ay makakatawag sa akin kahit makiusap ka doon sa mga kasama mo doon, yung sino kakilala mo. Paludan mo ng kahit 20 pesos, 30 pesos para lang makakontak ka sa akin. Para kumbaga magkaroon tayo ng kontak na alam ko na ikaw ay nakarating na ng maayos dun sa Ormoc City mga idol. Maraming salamat po sa nagbigay po ng ano po sa akin, tulong po sa akin. Maraming salamat po sa akin mga kabayan, ng mga Pilipino, lalo na kay Idol. Maraming salamat po sa inyo.
pagpalain po kayo ng Panginoon sa pangalan po ng Isus. Amen. So, ayun mga idol, at yun yung ating naging karanasan o naging kwento sa 2 araw na pamamalagi ni Kuya Kiko Francisco Miranda dito sa ating Kubo-Kubo, at sa pamamagitan ni Panuli ay natulungan natin siya. At ito na yung park na siya ay sasakay na mga idol. Yan, kinausap ko ng masinsinan yung driver ng bus bago ko siya pinasakay mga idol. At yan, legit naman na talagang siya ay sigurado makakarating sa Ormoc City mga idol. Kaya talagang iba yung pagdadasal at iba yung pag-iingat ang ating ipanalangin para si Kuya Francisco Kiko ay makarating sa kanyang paroroonan sa Ormoc City. Kasi napakalayo talaga mga idol nun kumpara dito sa amin sa probinsya ng Quezon. Lalo na siguro kung galing pa dyan ng Metro Manila, talagang napakatagal bago makarating dun sa Ormoc City. At ito, pasensya na kayo sa akin vlog, sa video ko kasi naglobat yung ating cellphone at yung isang cellphone ang ginamit ko. Napakadilim ng kuha mga idol. So yan, at kahit paano ay nakatulong tayo mga idol. Yun ang pinaka the best doon, yun ang pinaka maganda ron. At lahat tayo ay masaya. Si Panuli ay masaya na kahit paano nakatulong tayo sa pamamagitan ng ganitong simpleng vlog. Nakasuporta yung ating mga minamahal na sponsor, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga subscriber ni Panuli, sa mga tumulong at sumuporta, nagpaabot ng pagmamahal kay Panuli sa kay Kuya Kiko. Maraming salamat po sa ating lahat, at pagpalaan tayo ng puong may kapal sa araw-araw kasama ang ating pamilya. Lahat kayo mga idol, mga Panuli friends, walang maiiwan, sama-sama tayo lahat hanggang sa dulo ng mga vlog ni Panuli. So salamat po, salamat ng marami sa inyo. Thank you for watching. Say bye-bye, God bless, mabuhay po tayong lahat. Ayan si Kuya Kiko, sasakay na siya ng bus. Yan mga idol. Yan, salamat na rin sa bus na ating pinara at nagpa-unlock o nagpasakay sa ating biyaheng Tacloban sa Ormoc. Nasa parteng ibaba yung Ormoc, kaya hindi na siya nakita mga idol. Kasi meron tayong placard kaya huminto yan mga idol. Kasi pagkagabi hindi yan basta-basta hihinto pag wala kang signage mga idol. So ayun, at kinilaro ko pa dun sa driver kung magkano yung pamasahe, at talagang mababa mga idol, mukhang mababa yung pamasahe na yun kumpara sa mga ibang buses mga idol. So salamat ng marami sa inyo. Thank you for watching. Bye bye. Wow.